Dali-daling pumasok sa isang cubicle ng restroom ng mall si Krisha dahil taing-tae na talaga siya. Pakiramdam niya ay baka anumang oras ay sasambulat na talaga sa hindi inaasahang pagkakataon at sa hindi rin inaasahang lugar ang kanyang sama ng loob. Kaya pagkarating niya sa loob ng CR na iyon ay agad niyang hinubad ang suot na shorts at panty at umupo agad sa toilet. Nakahinga na lamang siya ng maluwag nang magsimula na nga niyang mailabas unti-unti ang sama ng loob na kani-kanina pa niya pinipigilan. Wala nga din siyang pakialam kung marinig man ng iba ang ingay na ginagawa ng kanyang puwetan basta't ang sa kanya'y mailabas niya ang lahat ng iyon upang matuloy ang paglilibot-libot nila sa mall. Isang mahabang ang kanyang nasambit matapos magawa ang dapat na gawin. Agad niyang flinash ang toilet bowl at kumuha ng tissue na nasa tabi lamang. Nasa nakasaradong lalagyan ng tissue na iyon at kailangan mo lang hilahin ang nakausling parte. Nang hilain niya iyon ay di agad ito naputol. Ang siste kasi ay para bang may humihila kaya hindi ganun kadali makuha. Hinila niya ulit iyon pero ganun pa rin. Inulit niyang muli pero hindi pa rin makuha at mapunit ang tissue. Ano pang tissue to? Nakakainis na. Sabi niya at hindi na niya napigilang buksan ang lalagyan. Ganun na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang isang nakakatakot na putol na ulo. Naglalaway pa ito't nakangiti sa kanya habang ang dila nito'y katulad ng tissue na akala ni Krisha ay tissue talaga. Napatili na lamang si Krisha habang nakatingin sa nakakakilabot na ulong iyon at titig na titig pa sa kanya na animoy nakakaloko. Bukod pa ron, pinahaba pa ng naturang ulo ang dila nito sabay tawa na parang baliw. Tili ng tili si Krisha habang nakasandal na sa gilid ng cubicle pero mas lalo pa siyang napatili nang maramdamang parang may kumagat sa puwet niya mula sa bowl. Tatayo na sana siya nang hilahin siya ng kumakagat na parang hindi na ngayon kumakagat dahil parang sinasakmal o kinakain na talaga ang kabuuan ng puwetan niya. Sigaw tuloy siya ng sigaw sa sobrang sakit at humihingi na rin siya ng tulong pero tila walang nakaririnig. Ang pugot na ulo na may nilalakasan palalo ang pagtawa habang nakatingin sa kanya at animoy ninanamnam ang nangyayari kay Krisha. Hanggang sa bigla na lamang nagsipagtalsika ng dugo ni Krisha sa loob ng cubicle na iyon at unti-unti nang nilalamon ang kanyang katawan papunta sa loob ng bowl. Hanggang sa dugo na lamang ni Krisha ang naiwan sa cubicle na iyon at ang pugot na ulo ay tuloy-tuloy pa rin sa pagtawa. Dumighay naman ang isang malaking bunganga na nasa loob ng toilet bowl na may mga matutulis ng ngipin na parang sa pirana. Pumasok na ulit ito sa butas ng bowl at maghihintay na namang muli ng susunod na biktima na mauupo sa toilet bowl na iyon. Sa ngayon ay bibisita na ulit siya sa mga toilet bowl sa CR ng bawat tahanan na mabibisita nito para maghanap ulit ng mabibiktima lalo kapag sumasapit ang 12:00 ng hating gabi. Hi, ako nga pala isang halaman. Halaman na lumaki sa pagmamahal at pag-aalaga mo. Sa tingin ko nga'y ako na yata ang pinaka-espesyal at pinakamasayang halaman na nabuhay sa mundong ito. Pagdating sa matabang lupa,
pagpatay sa mga peste na kumakagat sa akin at maging sa pagdidilig mo sa akin araw-araw ay sino ba namang halaman ang hindi makakaramdam ng pagmamahal? Excited ako palagi sa tuwing lumalapit ka sa akin upang diligan ako at nagsiselos naman minsan sa tuwing inuuna mong diligan at pagtuunan ng pansin yung iba kong kasamahang halaman. Alam kong hindi lang naman ako ang inaalagaan mo, kundi pati na rin yung iba kong kasamahang halaman. Yung alaga mo ring mga hayop na inaalagaan mo sa baba. Pero sadyang hindi ko lang mapigilan na maramdaman ang pagsiselos. Isang gabi, lubos akong natakot nang biglang umulan ng pagkalakas-lakas at nalunod kami ng mga kasamahan ko sa tubig na dulot ng ulan. Akala ko'y mamamatay na nga ako pero lumaban pa rin ako para sa sarili ko dahil ayoko pang mamatay, no? Kinabukasan nung araw na iyon ay nalungkot ako sa naging resulta ng malakas na pag-uulan kagabi. Kitang-kita ko ang iba kong kasamahan na nalunod sa tubig at ngayon ay patay na. Ang iba nga'y natumba na at lumabas pa ang kanilang mga ugat. Ako naman, nakatagilid na tila malapit na ring tumumba at ramdam kong malapit na ring umusli mula sa basang putik ang aking mga ugat. Pero mabuti na lamang ay dumating ka at sinaklolohan mo kami ng mga kasamahan ko, pati na rin ang iba pang uri ng mga halamang naroroon. Pinagkukuha mo ang mga halamang wala ng pag-asang tumubo muli at itinatanim uli ang mga halamang hindi masyadong naapektuhan ng malakas na ulan at ang mga may pag-asa pang tumubo muli. Todo-todo yung saya ko nung lumapit ka na sa akin at ibinalik ako mula sa pagkakatayo at inayos ang aking lupa. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko ngayon pero ang alam ko ay wala akong dapat na ipag-alala pa dahil naririyan ka. Lumipas ang mga araw ay maayos naman kaming tumubo ulit ng mga kasamahan ko at masaya naman ako dun dahil nakabangon ulit kami. Isang araw, nakita ko na lang na maraming tao ang pumasok sa bahay mo na sa pagkakaalam ko ay pamilya mo. Mga ilang oras akong nakatingin sa bahay nang makita kong lumabas ka ng bahay mo at lumapit ka sa akin. Nakangiti ako noon. Akala ko kasi didiligan mo kami, pero kinuha mo lang pala ang 2 manok na alaga mo. Kinuha mo ang mga ito sa mga binti nito. Kadalasan kong nakikita na kinukuha mo ito sa katawan nito at hinahaplos pero ngayon parang iba ang gagawin mo sa mga ito. Ang nakita kong sumunod ay itinali mo ang mga paa nila at nagulat ako pati na rin ang mga manok nang kumuha ka ng itak. Itinutok mo ang itak sa leeg ng isang manok at dinig ko ang pagmamakaawa ng mga iyon na wag mo daw silang papatayin pero alam kong hindi mo naman sila naiintindihan. Nananatili akong nakanood sa pagputol mo sa mga ulo ng mga manok na iyon at malayang sumisirit ang dugo mula sa pinagputulan. Kalmadong-kalmado ka pa nga habang ginagawa mo iyon na nagbigay sa akin ng konting takot na baka ako naman ay mawaglit mo. Kiniskisan mo ang mga katawan nila upang mawala ng tuluyan ang mga balahibo bago mo nilinis ang mga katawan nila. Napag-alaman ko na lang na gagawin mo pala silang pananghalian dahil sa paglapit ng asawa mo na dinig kong sabi lulutuin na daw niya ang mga manok. Nang bumalik kayong dalawa sa bahay niyo ay bigla kong naisip na gagawin mo din ba sa amin ang ginawa mo sa mga alagang manok mo? Agad kong iwinaksi ang isipang iyon at kinontra ito na hindi niya iyon gagawin sa amin dahil ramdam ko ang pagmamahal at pag-aalaga mo. Lalo na't ako ang pinaka-espesyal na halaman na inaalagaan mo. Dumating ang araw na ganap na malulusog at mature na kaming mga halaman. Masaya kami dahil sa lubos na pag-aalaga at pagmamahal mo sa amin at eto na nga ang naging resulta. Alam kong magiging masaya ka kapag nakita mo na kami at hindi nga ako nagkakamali na masaya talaga na pinagmamasdan mo kami at gumuguhit pa ang ngiti sa iyong labi.
Ang kanina kong masayang nararamdaman ay hindi ko inaasahan na mapapalitan ng kaba dahil bigla ka na lamang kumuha ng gunting at malaking basket. Palapit ka ng palapit sa amin habang daladala mo ito at ang aking kaba na nararamdaman ay napalitan na ng takot. Nung bigla mong ginunting na rin yung isa kong kasamahan at ipinasok mo siya sa dala mong basket, ay mas lalo akong natakot sa'yo. Dinig ko kasi yung sigaw niya sa sakit ng pagputol mo sa kanya na hanggang ngayon ay nadidinig ko mula sa loob ng inyong basket. Isa-isa mong ginunting ang mga kasamahan ko at sunod-sunod din ang mga sigawan ng mga ito sa sakit ng pagkawalay sa mga kalahating katawan nito. Nung nasa harapan ka na ay hindi ko mapigilang makaramdam ng mas higit pang takot. Takot na mas higit pa sa takot na nararamdaman ko nang muntikan na akong mamatay dahil sa pagbaha dulot ng malakas na ulan. Nang inilapit mo ang gunting sa aking katawan ay hindi ko mapigilang mapatingin sa iyong mga mata na walang bakas ng emosyon na halos iba sa tuwing dinidiligan mo kami. Naging iba ka na. Hindi na ikaw yung taong hinahangaan ko. Hindi na ikaw yung taong punong-puno ng pagmamahal sa pag-aalaga sa amin. Naramdaman ko na lang ang matinding sakit nung ginunting mo na ang katawan ko at nahati iyon. Kung naririnig mo lang ang sigaw ko ay baka napatakip ka na ng iyong tenga dahil sa tinis at lakas nito. Hindi ko maipaliwanag ang sakit kung kaya't sigaw ako ng sigaw para maibsan man lang ng kaunti ang matinding sakit na iyon. Hindi ko na nga nalaman na nasa bahay mo na tayo dala kami ng mga kasamahan ko dahil nakatuon ang aking pansin sa sakit na iniinda ko magpasa hanggang ngayon. Naramdaman kong iniisa-isa mong kinuha mula sa loob ng basket ang mga kasamahan ko. Dinig ko ang pagragasa ng tubig na alam kong hinuhugasan mo na ang mga kasamahan ko. Nung ako na ang sumunod mong huhugasan ay biglang bumalik ang sakit na nararamdaman ko nung nakita ko ulit ang mga mata mong walang kaemo-emosyon. Mahapdi sa aking putol na katawan ang tubig pero mabilis rin naman ang paghugas mo sa akin. Ngayon naman ay alam ko nang katapusan na ng buhay ko. At eto't pinipira-piraso mo na kami gamit ang kutsilyo. Dinig ko pa ang pagmamakaawa at pagsigaw ng mga kasamahan ko na hindi mo naman talaga maririnig habang pinagpipira-piraso mo na sila para maging ulam ng pamilya mo. Dahil sa senaryong nakikita kong iyon ay bigla akong nakaramdam ng iba yung galit at puot habang pinagpuputol-putol mo ang mga kasamahan ko. Alam kong halaman lang kami pero hindi kami karapat-dapat na maging pagkain niyo lamang. Sawa na ako sa pagsasakripisyo ng mga hayop at halaman na katulad ko upang mapakain lamang kayo. Sawa na akong palagi na lang kayo ang nasa tuktok ng tinatawag na food chain at sawa na akong kayo palagi ang importanteng nilalang sa mundong ito. Nung kinuha mo na ako para pira-pirasuhin ay humiling ako sandali nang sa ganun sa kahuli-hulihan ay makahiling ako at sana'y dumating agad ang panahon na iyon na kami namang mga halaman ang nasa itaas at kayo namang mga tao ang nasa ibaba. Nang maramdaman din ninyo ang sakit ng ginagawa nyo sa amin, maramdaman nyo rin ang tindi ng sakit sa ganitong klaseng estadong pagtingin nyo lang sa amin. Bago pa ako tuluyang mawala ng buhay, isinumpa ko yan sa kung sino mang makakadinig sa akin. Sana'y mangyari ng agaran at kapag nangyari na'y wala sanang sisihan. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak.
Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.